Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ata with evidence. Juan Ponce and really mga kabibig, binalaan ang mga OFW sa zero remittance. Nako, Congress, paparusahan mga ba ang mga OFW yung sasali sa sa zero remittance? Ano ba naman yan? Opo mga kabibig, sa post ni Juan Ponce Enrile mga kabibig ay nagulantang ang ilang mga netizen lalo ng ibang mga OFW kung bakit niya ito pinost. Binabalaan ba niya ang mga OFW? Sabi kasi ni Juan Ponce Enrile mga kabibig, ito i-share ko sa inyo, babasahin natin. Kasi pinag-uusapan ito ng maraming netizen ngayon. So ito ang sabi ni Juan Ponce Enrile mga kabibig. Lakihan natin para klaro. This is a humble and solicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Ano, grabe. Ito talaga ang naisip ni Juan Ponce Enrile, no? Parang sabi niya, sige, kung gagawin niya ng mga OFW, sige, baka makapag-isip ang Congress na i-suspend yung itong tawag dito, itong tax privileges ng mga OFW. Ano to? Ha? Wala na bang freedom ang mga OFW kung ano ang kailang gagawin sa kailang sahod? Kung ayaw lang magpadala, edi, that's their prerogative, 'di ba? Ito pa. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they also exempt from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Parang nanakot itong si Enrile 'Di ba? Hindi mo ba alam, Enrile, na ang laking ambag ng mga OFW? Ngayon lang sila mag-zero remittance for 1 week tapos ito na ang sinasabi mo, Juan Ponce Enrile, 100 years old ka na. Tapos ito na talaga ang advice mo, panakot sa mga OFW. Naku, grabe ka naman, Chong. Panakot talaga sa mga OFW ang sinasabi mo. Hindi mo ba naisip na yung 100 years mong pagkabuhay sa Pilipinas, may ambag ang OFW dyan? Kasi nagtrabaho ka sa gobyerno, di ba? Malaking ambag ang mga OFW sa sahod nyo. Oo, di ba? Oo. Tapos sabi mo pa dito na baka merong gagawin ang Congress, for instance, baka i-cancel or i-suspend ang tax privileges ng mga OFWs. Nako, nako po mga kabibi, grabe naman si Manong Juan Ponce Enrile ng pagka-wild imagination niya. Baka ang Congress mga kabibig maniwala kay Juan Ponce Enrile. Sila kasi nakahawak ng posisyon ngayon Ito naman ang reaksyon ni Tio Moreno, a presidential advisor's threat to OFWs. Tama nga, threat talaga yun. Overseas Filipino workers are hailed as modern-day heroes, with their remittances serving as an important lifeline of the Philippine economy. Yet, in a disturbing display of intimidation, Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile issued a veiled threat warning OFWs of a potential retaliation if they choose to suspend their remittances in protest. This is not just irresponsible, it is dangerous. There is no law prohibiting Filipinos from using economic means as a form of protest.
When such action occurs, the government should listen and act in the best interest of its citizens, not resort to threats. Tama. So if ever gawin nito ng mga OFW, dapat pakinggan ang mga OFW, dapat kami pakinggan ng gobyerno. Ano ba ang pwedeng remedyo? Ano ba ang pwedeng solusyon? Ano bang problema ng mga OFW? Bakit nila ginagawa ito? Kasi kung hindi maremedyohan ito ng gobyerno, there's a possibility mga kabibig na baka mag-iisip sila na okay, 2 months, 1 year, walang padala. Hindi mag-suffer ang government natin, ang ekonomiya ng Pilipinas. Di ba mga kabibig? So sana, kung gagawin man ito ng mga ilang OFW, hindi lang mga ilan kabibig kasi maraming mga pro-Duterte, dapat mag-isip-isip na si Juan Ponce Enrile as Presidential Legal Counsel at ang gobyerno ni BBM kung ano ba ang pwede nilang marisolba itong problemang ito. In a social media post, Enrile suggested that the government could revoke the tax privileges of OFWs, essentially treating them as cash cows rather than valued citizens. I understood, mga kabibig. Meanwhile, political allies who evade taxes or misuse public funds face little to no consequences. Tama. This reflects the true nature of the Marcos administration. It is a quick to punish dissenting voices but lenient towards those in power. Enrile remarks are not mere words. They set a dangerous precedent where the government prioritizes control over genuine public service. If BBM admin is truly for the people, it must listen to their concerns, not silence them with a threat. Editorial Tio Moreno, PS, this isn't news. This is an opinion based on a publicly posted threat of Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile. Don't convert this as news. Only Bobo believe this is news. Si Tio Moreno talaga. Oo nga kabibig, windang ako sa statement ng Juan Ponce Enrile. Dapat sana ang posible na statement is they will encourage the OFW to still ang tawag dito, mag-remit kayo, isipin yung pamilya nyo, mga ganun ba? Yung positibo or tingnan natin kung ano ang pwedeng maging remedyo, iba mga kabibig, pero iba ang atake ni Juan Ponce Enrile, parang tinethreat ang mga OFW. Sige, baka makaisip ang Congress na yung mga yung exemption nyo, di ba? O sabi dito, if such advice is allowed by some of the, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend tax privileges of the OFW that follow the advice? O di ba? Ganun ba sila mag-isip? Congress agad? Mga kabibig, Congress agad ang kanilang panlaban sa mga OFW. Huwag naman pong ganun, mga kabibig. Grabe naman. So ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Ito kasi ang nangyari, kabibig. Hanapan ko ka ng video, ha? Kasi ang dito, sige, ito na. Share ko lang sa inyo ang konting video na kita ko sa plano ng mga OFW, maisog OFW sa Croatia. Ito pala. Ito na, kabibig. Kinig tayo. Protesta ang mga overseas Filipino workers OFWs sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28, 2025. Ano ang kahulugan ng kilos protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW, isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos, pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker
Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondena sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Yun mga kamibig. Ito nagpapaalala na hindi talaga nawawala ang Duterte charisma mga kabibig. So, yun na nga mga kabibig. Ano kaya ang maging reaction nito? Grabe naman pabala ni ni Juan Ponce. Sabi ni Josette Severo Doctolero, Tatang, sabi ni Tatang means Juan Ponce really, bakit ho ba masyadong bothered sa banta ng mga OFW na zero remittance? Alam naman nating hindi mangyayari. Matitiis ba nila ang pamilya na dito? Lalo na pang tuition na naman? Hindi. So wala lang yung threat na yan. Salita lang yan na hindi na dapat pinapansin. Rhetoric. Na ang gusto lang nila ay pakinggan sila. Kaya huwag tayong masyadong pikon at immature sa kanila. Mas nakababahala at isang kahangalan ang threat na baka gumanti ang Congress at tanggalan ang tax privileges ng mga OFW. Uy, unjust yan at political misuse of power. Kung ganyan ang gagawin ng Congress. Ano ba ang Congress? For the people ba o against? Tama ba ang gagawin ito? Mag-isip. Lalo at ang laki ng naging pakinabang ng gobyerno sa mga OFW. Bayani nga, di ba? Mas lalala ang problema kapag mangyari ito. Mas hindi ninyo makukuha ang puso at boto ng mga OFW. As if naman nabuhay sila sa tulong ng gobyerno. Kaya nga nasa ibang bansa sila, nagtatrabaho, ay dahil wala silang makitang oportunidad dito. Tama mga kabibig. So sana hindi ganito ang pangusap ni tawag ito, ni Juan Ponce Enrile kasi nakakabahala Parang sinasabi niya dito, sige, gawin nyo yan. Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin ng Kongreso sa inyo. Nagmatigas kayo, laban-laban kayo kay Duterte. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya yung mga OFW. Kung ang Congress na ang gagawa ng hakbang at parusahan kayo. Ito pa ha, pakinggan natin mga kabibig ha. Para kasing tinatakot ang mga OFW, ito na. Tutin ko po isa-isa yung pahayag ni Attorney Claire Castro na sabing dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating
mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong pitsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun kabibig, yun ang statement ni Erwin HR na isa sa mga tagapagsalita ng Maiso Croatia. So depende na kung ilang OFW ay sasama sa kanyang tawag dito, paghihikayat or sa kanilang gustong maipaabot para pag tawag dito mga kabibig, ito yung kanilang way of telling to the people na nasasaktan sila. Gusto nila na umaksyon ang gobyerno sa nangyayari ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, sa gagawin ng mga OFW, meron kayang gawing aksyon ang gobyerno para mapauwi si Pangulong Duterte? Or yung sinabi ni Juan Ponce Enrile na posible i-cancela ng Kongreso ang mga benefits, sabi dito ang mga pwedeng mga freebies ng mga OFWs, mga kabibig. Ano ba yung mga freebies na sinasabi dito? Ano ba yung sinasabi ni ano? The OFW, ang tax privileges of the OFW. Baka maisipan ng Kongreso na tanggalin yun. Ano ba yun? They do not free on their earnings abroad. Wala kang tax. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax return. So ito daw mga libre na kukuha ng OFW. Kung gagawin daw ng OFW itong zero remittance, baka maisipan ng Kongreso na ang tawag dito, cancel, i-suspend yung tax privileges ng mga OFW. Ano to, panangakot ba? Babala? Ito ba isang klaseng parusa para sa mga OFW? Yun lang po mga kabibig ng ating Latest Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Bye everyone. See you next time.